In 3, 2, 1. Yo, Lanceta nga pala and this is Lance. And welcome back sa bagong episode ng Is a Rap. At ngayong araw ay solo review na naman tayo. Shoutout kay Dyslexic Colors, shoutout kay YGN. Yan, solo tayo ngayon dahil si YGN ay nasa solo mission. At ano pa ba nga bang gagawin natin? Shoutouts nga pala sa Pinas Astig na nagpo-provide ng battle rap na free at talagang nagbigay ng opportunity sa iba't ibang klase ng artists. Kumbaga, hindi lang basta battle rapper, andyan din yung mga bumabanat din with beat. Kung napanood nyo na yung Pinas Astig, meron sila dyan yung parang liligawan nila yung mga Viva Max na model, and lumaban na rin ako dyan sa Pinas Astig. Isa sila sa naging inspirasyon ko sa pagbuo ng ABL. Kasi talagang binibigay lang nila and galante. Galante yan. So yun, lumaban na ako dyan with kalaban ko si Sur. At pangalawang beses ako sumalang dyan kay Poison 13. So yun, parang another battle rap league na naman na kakaiba yung flavor. Yun naman talaga dapat kasi. Kumbaga kung magbubuo ka ng battle rap league, hindi pwede nakaangka ka sa number 1 league tulad ng flip top at walang babaguhin. Kumbaga dapat may kakaiba kahit papaano para lang talagang ma-justify kung bakit kailangan pambuuin to. Alam mo yan. So yun, hindi ko na papatagalin pa dahil nakita ko na rin naman na binigay lang to ng Pinas Astig. Maraming salamat. Husky versus Apex. Let's fucking go! Stig Pinas! Na-contest kami at nanalo si Apex. Pinili na muna na una si Husky. So tatlong round ang laban, 2 minuto, una! Husky! Yeah. Round 1, Husky. Let's go! Husky versus Apex. Sinusukat akalaing mangyayari na naman. So paano ka pumunta dito? Nakaban? Nakaban no? Last battle ko malamang ang babatikusin nito sa akin. Ano yan? Sa flip top ka nasira, sa mighty mo aayusin? Gusto ko sana masaya lang para pag-uwi harap ng tulog. Kaso kalaban ko malamang sabik sa bawi at manturog. Sige, buksan mo lang yung issue. Kung hindi ka pa tapos, pakibigyan na lang ng tissue kasi hindi yan tatago. Nakakatawa si Husky, no? Na simula nung isa sa mga napansin ko na pinagbago ng style ni Husky, kilala na sila ni Thike na nagmumulti talaga. Since nung umpisa pa, yung hindi pa naghihentay kami si Husky. Then, nung napansin siya, nung mga kamakailan yung mga laban niya, napapansin ko nag-i-stack na siya ng multi. Ngayon, litaw na talaga na dinagdag niya sa arsenal niya yung multi. Kung papansinin niyo yung rhyme scheme niya. Kasi hindi yan tatago. May internals na rin, issue, tissue. Ang pagbabalik ni Bato sa Apex kung saan siya unang nakilala. Kapit sa patalin muling hahawak ng espada. Laban sa pilyo na malibog at mababa yung kartada. Na merong 5 kabilog, 8 pulgada yung kargada. Kargada, no? Sa liga. Kasi alam nyo ba kung bakit? Tandaan nyo ba yung dati na kinukuhanan niya ng budget? Kabado lang masyado kaya sumibak na parang rocket. Kasi nabasa niya sa langit lupa na may voice loot dun sa bracket. Voice loot. Si Voice Loot, no? Tantado. Pero seryoso. Tinalo mo ako dati, oh. Anong nangyari? Pagkasihan mo ng mahusay. Sa entablado, ako yung natalo pero mas panalo na sa buhay. 4 bar setup ka pa rin, naka 4 wheels na ako.
Kayang-kaya ko sagasaan kahit kayang igo mo. Kasi tignan nyo naman itsura. Mukhang pabebe na pisoy. Titignan ko kayo manggi. Kitang-kitang mas Pinoy, mas pogi ka. Pinagagana yung ganyang klaseng paandar. Puhunan yung itsura pero walang maipuntar. May clothing yan na A to Z. Kaso nalugi din naman. Mas mabenta pa yung basahan doon sa gasolinahan. Ialok mo kasi ng maayos. Baka di ka lang naririnig. Huwag mong sabihin na pamorma, pamunat ng sahig. Repin Valenzuela, ngayon ay nasa kainta. Executive yung subdivision, nakikisilong lang pala. Yung dating timan, pag pinalaw, dapat meron kang bangka. Di ka basta makakapasok, protektado lang pala. Tapos pinapanatan pa ako dati, kinakatok na ng bulldozer. Malaman-laman ko, dililigtok na nung rescuer. Ganyan kapeke. Ang ina. Ganyan kapeke yan na loser. Pistado na mga hirit yan. Kaya dapat pugutan to. Kasi si Mark, dapat mahirit lang. Decent na round 1 wala kay Husky. Ramdam mo yung burnout ni Husky, no? Tuloy-tuloy na battles. Alam ko kakatapos nilang din kay Cripply. Tapos bumattle pa silang 2-1-2. So decent round. Kita yung mga slip ups, siguro kinakabahan, tas ang ingay din ng kapaligiran. So mamaya na natin iskoran round 1 Apex ang pagbabalik. O nga pala, ma-open ko lang. Dapat ako yung kalaban dito ni Pex. Kaso kasi, ayoko baba ng presyo. I'm so sorry. Ano rin yun, pag nag-ano ka kasi ng presyo, it's yung pag tinataas mo, it's either ayaw mo or, alam mo yun, yung parang punong-puno ka na ng sked. Yan yung mga techniques, guys. Pag gusto nyong humindi ng hindi natawag doon, ng hindi sumasabay loob ng nag-alok. Yun na, magtaas ka ng presyo. Ang masama lang, kayang-kaya din nilang tapatan yung presyo na hinihingi mo. Next time. Kamusta ang pwesto ni Enigma? Gigil agad. Kala mo siguro di ka mababawian nung minilisto mo sa liga. Nag-question ng pang-isakol. Ang hilig mo talaga sa aircon, malandi ka. Kung teacher's pet, bibigyan ko ng lecture ang nati-pressure, masahista. Nagtama ka ba ng ballet? Tangina, no? Nakakatakot yung Apex na to kasi ang tagal niyang tahimik tapos biglang ganito yung labas. Alam mo yun, parang bungad agad spokesperson ni Enigma. Pukin ng ina. Ang mapapressure, masahista. Alam ko may connect to sa sa last costume nila Husky na di ba masahista sila. May pressure, masahista. Nagsama ka pa ng Dalmatian, no? Mukha kayo mga baklang nakadroga. Sobrang sipsip yung sikinini ni Enigma, parang marka ng Pampesa. Tumira niyo pa ako ni Jaime sa round 3. Sarap yung ipain malakali na round 3. Paano maniniwala sa'yo ang dami mong video na sa mukha? Meron kang panty. Madalas na nga nawala ng boses si Arik tapos yung spokesperson pa. Kulit din ni Pex, hindi niya sinasantabi wordplay at iba't ibang elements, flow, yung multi hindi mo na pwedeng purihin sa kanya dahil wala na talaga yan kumbaga nakakabit na kay Apex yung multi na shit tangina no. Madalas nang nauubusan ng boses si Enigma, spokesperson pa Husky, galing. Di sa'yo bagay maging therapist, kala mo ang pangisa sa sexy mo?
Gago yung mukha mo, mas malangis pa pa nagpatawid sa Eskimo. Dati ko na kasi itong si 7-0. Kaya naging bitter siya. Para kay Enigma nagbaba ko ng inigo. Ikaw, binaba mo yung filter niya. Kaya yung burak nasa kanyang bibig. Ako nakakabilib. Kaya niyang i-deep-threat si Arik kahit wala siyang leeg. Wala ka namang kinalaman doon. Ngaw-ngaw ka pa ng ngaw-ngaw. Mukha ka na ng manggang hilaw, saw-saw ka pa ng saw-saw. Tangina. Hindi ako pumunta ulit para magpasikat sa mga tao. Tinanggap ko itong laban kasi nakakagigil yung mukha mo. Tingnan nyo ang epic ng face. Kahit anong bihes para pa rin patapeti sa stage. Ang tanging pumatapon sa'yo, mga beking may age. Kamukha mo yung bukalista ng sakol na pang-welding yung shade. Yung mga ganyang mukha, kinakaya ng plastic surgery. Alam niyo kung anong nararapat dyan? Black magic sorcery. Nasa liga ka pa rin kasi ikaw yung bet ng tiga Binondo. Ang ako tinanggal kasi naging threat ako sa negosyo. Nagpo-costume tapos sa concept, sablay naman. Labas yung dede, nakadantay sa tiyan. Tapos ako pa yung nanginila sa liga ng lagay na yan. Ganda nung... Anong inambag mo para iangat? Teka, ganda nung anong yun ah. Ang ganda lang din kay Apex no? Kompletos Ricados. Kumbaga pag bumabanit siya ng isang buong scheme, kompleto andyan yung body shaming, yung physical appearance, yung nakakatawang bahagi, tapos wordplay, andyan din yung pati yung lait, kompleto eh. Parang pansinin nyo guys. Nagpo-costume tapos yung concept, sablay naman. Labas yung dede, nakadantay sa tiyan. Tapos ako pa yung nanginila sa liga ng lagay na yan. Ang tanong, anong inambag mo para iangat ang lyricismo? Ako tinanggal kahit para sa kultura. Ikaw na natili para sa benepisyo. Masakit pre? Ganyan din ako nung pinaalis eh. Kaya Enigma, paano mo na ito? Galing. Yung hentai kamen, takina kinunsin ko yung hentai kamen, ako po. Yung kabatayan nito, sagad hanggang buto. Biruin nyo sa labas, bawal yung nakahubad. Tapos sa liga, pwede yung nakahubad. Tapos, anong sinasabi yung magdadrama ako sa flip-top anib? Sabi nyo ng kakampi mong Dalmatian. Bakit naman ako magdadrama doon? Di naman ako squatter tulad ni Sherman. Si Sherman paiyak-iyak pa nung yung kanta ko na review. Tapos, ibigit ako bigla kasi hindi ako pumayang magpa-interview. Yung originality, yung kakapal na mukha. Gaya-gaya na nga si Sherman, tangina ginaya mo pa. Sinapya mo yung nangungopia. Istilo mo sa kanya mong hinudog. Para kanyang anak sa labas. Nasa kalsada lang pinulong. Ngayon tumuli natin pagtutuosay para kang bangkay na hinugot habang inuuot. Junior ka ng top sa blues na matagal ko ng tinupok. Pangalawang version ka nung pangalawa. Yung tinambakan ko at binurot. Ngayon parehas na talaga kayong dalawa. Dalawang beses kong binurot. Putang ina. God damn. Tang ina. Kahit masasabi mo talaga grabe yun. Round 1 ni Apex, tang ina, refreshing, nakakatuwa makita ulit si Apex no guys, tang ina, walang joke, sobrang saya bilang fan, tang ina, solid yun Pex, gago ano nakakatuwa lang is straight arrogate no, parang rekta na agad sa issues kaysa gamitin pa sa kanya, tang ina. Tsaka yung aggression niya, parang, alam mo yun, parang naghahanap talaga ng away. Kung titigan mo naman yung sulat, right niya naman talaga na magbigay ng, alam mo yun, side niya. Kasi tagal niyang, ito yun May tinira ba? Wala naman Kumbaga, wala naman dinamay. Kumbaga, kung titignan natin, wala naman below the belt. Hindi naman nabanggit na naman si Arik or yung flip top sa... alam mo yan, yung malalagay na sa alanganin na
na lagay. Right lang din ni Apex na guys. Para sa akin right lang ni Apex na maglabas lang din ng isa loobin. Isipin mo, sa simula nung issue na pinaalis siya yung sa tuldok, ang tahimik ng lahat. Kumbaga, yung break it down, na-hack, kakabawi lang ni Luns, kailan lang, ilang interview lang din yung naging alam mo yun. Then, ito nga, nakakatuwa lang din na hindi siya nagpigil. At the same time, hindi pa yan yun. Pero, kung parehas lang sila ng energy ni Husky, yung agwat ay nasa structure at saka nasa delivery at saka sa stage presence, napakalayo. Kumbaga makikita mo yung usual na Husky 4-bar setup na malumanay, then babagsak sa ganito, ganyan. Kumbaga mahuhulaan mo na kung paano bumagsak sa flow. Pero si Apex yan yung kinakaganda, kaya gusto ko rin siya makalaban dati. Pero ngayon hindi na, kung ganyan, nakakatakot. Kumbaga, tangina, labang ka na lang sa liga ko, Pex. Wag na ako. Host na lang. Tangina. Kumbaga makikita mo yung stockings niya ng rhyme na hindi siya nawawala. At isa sa pinakalumutang sa round na yon ay yung dalawang beses kong dinurog na nilaro niya talaga to the point na yung imagery saktong-sakto na. Nakakwento niya lahat, pangalawa, top 2, junior, tapos pangalawa sa pangalawa, ginaya mo yung gaya. So, kompletos recados, round 1 Apex yun. Nakakamiss si Apex mapanood. At kung pumayag man si Apex mga guys na lumapag sa ABL at hindi malabo yon, comment down below kung sino yung gusto nyo makalaban niya. Yun. Round 2, Husky. Damn. Round pa lang yan. Nakakatuwa lang din kasi napaka basic at saka straight to the point ng setup ng laban. Mainit na. Astig talaga. Handa na ba kayo sa round 2? Yep. Handa na ba kayo sa round 2? Yep. Panatag na! Yan. Ang daming sinasabi. Feeling naman ako yung matitinag. Alam mo, dapat mong gawin, sa presinto ka magpaniwanag. Nagliwanag yan. Pinakinggan ko yung aral. Ikaw lang yung tanga. Hindi naman marunong, may pakanta-kanta pa. Si Abra, Looney, Ron Henley ang lupit. Sobrang bilis ng banat mo, iniiwan mo yung beat. Tapos nag-show sila sa overseas. Sa Canada, nakakawaw. After ilang event, biglang kinancel sa Canada. Sa Canada. Sa'yo, hindi tinao. Canada, wow. Pa yung iba. Kung sa elevator yun nangyari, malamang siksikan talaga. Tapos, focus na daw sa music. Ay, ano yung maingay doon? Focus na daw sa music. Huwag nang magplano't magpalak. Mga tula mo ang wawag. Laglagto ka magpalak. Wakwak mukha mo wagpalat. Kung walang halo ng pangkat, saka nung among nag-angat, napakahirap mong buhatin. Parang kabahan ng anak. Yan yung sinasabi kong multi ni Husky. Lumalakas na yan. Kumbaga, mapapansin nyo sa tuon to nila Topper yung diba? Sukat akalain na nabuhat ka ng hangin. Multi. Yun na. Bagay, malakas din sa kanya yung appeal ng multi kapag ginagawa niya. Lalo na, siguro, kailan niya lang din na kita na weapon din pala yun. Dati nagagawa niya siguro yan ng aksidente, ng hindi sinasadya. Diba? Napakahirap mong buhatin. Hirap buhatin, karo ng anak, no? Galing. Baka yung sapat, hanggang mukha magkulay ash gray. O eto may baga yung sapat, hanggang mukha magkulay ash gray. Parang yosing hinipak, tapos dip mo pa yung ashtray. Dahan-dahang nauungkos, para bang pag-asa mo? Di
kitang-kita ka dahil alam niyong may maaabot. Mhm. Kasi sobrang wak nito ni Apex. Basta ko na mga galawan. Hindi siya pwedeng mawala sa liga ng basta wala-wala lang. Mhm. Bago matulad sa mga agent na binibigyan ng laban, Uy, present. gumawa na lang ng issue para kahit paano pag-usapan. Kasi mawala sa lente, si Cadiente nagpaka-peste. Aha. Si Lehente nagpaka-leche nung naupusan na ng swerte. Mhm. Sinugal mo karir mo, pero deep inside, ikaw yung talo. Mhm. Baliktaran ng word na mighty kasi ungrateful ka na tao. Bakit mighty and grateful? Teka nga. Titignan natin yan ha. Ayokong may ano yung may... Bakit may ano, ungrateful? Bakit? Kabaliktaran ka ng mighty and grateful ka masyado. Baka yung mighty, tapos might at saka great. Kabaliktaran ka ng mighty. Kasi ungrateful ka masyado. Pwede, pwede. Mas active pa yung ganon. Sobrang galing mo pang pihira. Magpapaawa para lang sa simpatsang nakakasira. Kahit hindi mo man pinalo, halatadong desperado. Kahit di mo man pinlano, halatadong desperado pagkasal mong di humupa para may interesado. Mhm. Yung dating feeling gangsta na, wala Shit. na pagtitigas. Pasabit-sabit na lang sa piyesta na parang bantirita. Mm. Hindi ka makakaiwas. Kapalaran mo na yan, kung dati haring araw ka, ngayon suntok na lang sa buwan. Mm. Nice, nice. Mas trip ko tong round 2 ni Husky. Ang kaso nga lang, hindi ko alam kung nabigla siya sa presence ni Apex. Sorry, namiss ko yung best friend ko. Pero, mas okay to. Writing, structure, flow, mas trip ko to. Ang pinaka mga main points lang siguro yung mga slip-ups niya dahil wala eh, tangay na, Apex to eh. Sige, hindi na papatagalin. Round 2, Apex. Yo. Nice. Ayos ba tayo dyan mga taga-Cavite? Mhm. Kahit Kadiri, si Husky, at least na-enjoy. Nga pala, bakit Husky? Dapat Aspin kasi mas astig, mas Pinoy. Keyword. Sigurado ba kayo na nakalagpas ng grade 4 to? Mas matalino pa ata sa'yo yung PlayStation ko. Sino nagpasok ng aso rito? Nilaban sa paborito. Nakaka-aburido. Paano magpo-promote ng sigarilyo tapos magsasabo kapag uwi mo? Alam mo ba ang dahilan kung bakit iniwanan siya ng inakala ng cellmate? Nagsabu. Pumasada, tapos tumila doon sa tollgate. Tollgate eh. Pang inahalatang nakasabu. Ina mo, naklang puta, meron pang pondo. Nakakaramdam ng sigabo. Kung si Julia, pang nakatikim ng lasang pogo. Ano yung sigabo? Teka, guys. Sigabo. Sudden burst of energy. So, yun. Nakakaramdam ng sigabo. Nakakaramdam ng sigabo. Kung si Julia, pang nakatikim ng lasang pogo. Mhm. Nga pala na construction din to. Para meron siyang ulanin. Marangal na trabaho. Kahit ano pang sabihin niya sa akin. Mhm. Sobrang sipag, lahat na lang gusto niyang atupagin. Nag-beat sa Maragondon, silang dalawa ni Badong, nag-bistay ng buhangin. Bisma yan. Nag-bistay ng buhangin. Overqualified na construction, matatanggap ka talaga. Paano? Mag-a-apply ka pa lang, may pala ka ng dala. Tunay ng pangalan, Jerry Lim, nung binasa ko, pang kingpin. Meron akong ideya, magpa-schedule ka ng meeting. Construction worker na magiging bida doon sa big screen. Mhm. Husky, ang ninja na naka-ripped jeans. Nagpapalitan ka ng biga habang nakakapit sa building. Dapat mag-costume ka doon ng pasador.
sakto mukha kang takaw. Tapos, lagyan mo ng regla para literal yung brand ng dalaw. Trip ni Husky, gin at rugby. Post sa Facebook ng feeling happy. Bali-balita sa mga veterinary. Ikaw lang daw yung asong nagmimisionary. Para sa akin yung laban na to, easy money. Gamitin mo sa akin yung iso ko na matikman mo yung hagupit ni Ali. Kahit nakapikit, siguradong hit karambit ni Clancy. Aanin niyo yung laban niyo ni Danny na halos 50 million views. Wala kang album, walang music video, walang royalty, walang revenues, wala ring views. Di ka namin matatawag na kapitan. Magaling ka na sumabit. Di ka namin masasandalan pagdating sa kanta. Alalay ka lang ng awit. Magiging ako kay Arik. Yan ang tunay na komedya. Grabe makaprotekta. Dalawan mo pang perya na gustong magpamolesta kasi pagdating sa bit ni Enigma, right all you can tell. Hinamong pa nakampasan ng trophy si Saito. Gago pag nilabas ko yung trophy ko na kasing tangkad ni Crisano at hinampas ko yung sayo magmumukha kang painting ni Picasso. Nagkukostume pa yung aso, dapat sa'yo kinakandado. Napapansin ka lang pag yung sarili mo ginagago. Ako kaya ko sumikat ng ako lang. Ikaw kailangan na magtanggap na ibang tao. Gamit magagandang para, napapansin ako. Tanginang bading na to, at ang protector ng liga biglang nagtingin na to. Ano, para sunod-sunod yung mga laban na ibibigay sa'yo. Dapat dati nyo pag ginawa yan bago ko pag-gawin yung kanta ko. Tinira nyo ako bigla kasi nga nakikinabang din kayo. Dami na ito na. Ano walang kulay. Mas kadiri ka pa sa punggay. Ang mga sinabi mo sa akin, panindigan mo yan habang buhay. Dahil tangina wala nang balikan na parang talampunay. Tangina, grabe yung gigil ni Apex, no? Tangina, wala akong masabi. Kakaiba yung delivery niya dito. Parang, alam mo yun, hindi pa to yung full form niya eh. Ano pa lang to eh. Alam niyo kasi yung pinasastig, more on, ano to eh, friendly talaga to eh. Family friendly na battle league. Kaya controlled din sila. Kumbaga may mga bawal din banggitin, bawal na words. Kaya pansinin mo pigil na pigil sila. Tulad ng mga, hindi ko nga alam kung paano nakalusot dahil alam ko bawal banggit ng drugs, ng bading, yung mga ganun, LGBT. So, hindi naman mapipigilan si Pex. Tangina, gigil na gigil yan eh. So, round 2, Apex. Pero, pumalag-palag dito si Husky. So, round 3, hindi na natin papatagalin to guys. Round ko pa lang na, eto na! Final round! Ready na ba kayo? Respect the MC, respect the MC! Yan, ganyan dapat. Takay na. Yan yung nagigets mo rin kasi yung ano ni Apex. Bakit kailangan mo rin tulungan yung kalaban mo sa stage? Kasi gumagawa kayong movie and para maging great ang isang movie, it takes two to tango. Lagi nyo yung tatandaan. So, kapag nakatodo yung isa, tapos nakatodo yung isa, solid talaga. Alright! Simulan na natin! Final round! Yo! Okay ba? Okay ba? Game? Yo! Masayahin akong tao. Kahit seryoso, palagtok. Sanay na rin ako sa gago. Bitbit ko lagi, bayad ko. Pero mas gusto ko patok sa masa. Pero gusto ko Shit. patok sa masa. Kahit saan ilapag to. Parang adobo, patok sa masa. Patok sa lasa. Shit, sayang. Parang adobo sa hapag nyo. At speaking of adobo, Parang pinunta nila si Apex talaga yun yung mga tao yun. nagpunta sa birthday ni Boss Toyo kahit di siya imbitado. Wala ka daw sa listahan, nahiya na lang yung tao. Parang anip lang ng flip-top. Kaso di naging ganon.
Change topic na lang tayo. Kasi di ba labas ka doon? Labas ka dun. Marunong ka ba magbasa? Marunong ka ba magbasa? Wala ka na bang makain? Tapos pag pinalabas, biglang ikaw pa yung iyakin. Mhm. Hawak ko ang kanina gabundok. Kakagising ko nakakabusog. Mhm. Kung kailan tapos na ako sumandok, saka pa nagkaroon ng manok. Napakinggan mo, Gagoy. sobrang galing ng pagkahiwa. Nahati sa dalawa, suporta at naniniwala. Mhm. Naging palaisipan sinong mali, alin yung tama. Matagal nang may sagot kung sinapuso yung unawa. Gayahin mo na lang si Topper, tapos sa barko ka magsulat. Gayahin mo na lang si Topper, tapos sa barko ka magsulat. Kesa dumadaan yung araw na madalas ka pang salat. Humanap ka ng taong mag-aayos ng lahat. Pagkalabag kundi recording, merong casting at sikat. Mhm. Malay mo, mga pangarap mo, magawa mong tuparin. Kesa lait-laitin mo ko, tapos mahirap ka pa rin. Wala akong personal na galit. Hindi mo kailangan mailang. Niyabangan mo ko dati, pinabalik ko lang. Mhm. Huwag kang masyadong boy paawa na parang nagpatiwakal. Alam namin yung tuldok ang kasunod ng kapital. Galingan mo na lang pala. Capital letters. Galing. Magpatuloy at humayo. Kasi mas astig at mas pinoy ang pusong may respeto. At di ako sip kay Ari. Sadyang close lang talaga. Sobrang bigat, parang daliri ni malupiton sa paa. Saka hindi ka naman king smoker. Huwag mo nga ako lituhin. Palibasa, pag naghuhubad ka ng boxer, puwet mo may nikotin. Ang inang yan. Ito, ano na. Parang itong round 3 ni... Hindi ko alam kung parang binigay niya na rin yung floor kay Apex dahil ito yung pinakaunang beses na lalapag ni Apex. At kahit naman na may nasabing pangit siguro si Husky or may pass sila dahil naglaban na sila dati sa isa buhay. Feeling ko alam din ni Husky yung position niya na alam mo yun, hindi mo naman need kumampi kahit kanino eh. And hindi na para idiin pa yung kapatid natin na alam mo yun, gustong gumawa ng tulay. Hindi naman katulad namin yan ni Akata na ano talaga eh. Na palcoops talaga eh. So, round 3, Apex. Ayun na yun. Yan na. Wala to sa akin naka-score. Walang dating pero kamukha ni dating ng Fantastic Four. Hayop to. Nakapunta. Kulit lang eh. Alam ko nagamit ni Shernan. Hindi ko sure Shernan or siya sa laban niya. Nilang dalawa ni Shernan sa Cebu. Gubat 5. Ng Fantastic Four. Hayop to. Nakapunta ng ibang bansa. Accomplish na yung mission niya. First time mag-Asia, immigration pa lang, nagpapapicture na. Dating nagpa-tricycle, ngayon nagyayabang na ng pajero. Samantalang dati nagpa-ukay-tay ka, pangatanga neto. Imbis na pasahero, pinadeliver sa pinakaibar na mga yelo. Ginawa ka talagang husky, pinagbuhat ng mga kardamento. Husky sa mga snow na land. Yan ang aking napuna. Kaya na mag-araro, kahit damit lang mukha. Lapitin ng chicks, kasi ang daming patoka. Palakpakan natin to si Husky, ang bagong hari ng punla. Pag natin si Husky, talagang puspusang ensayo. Lock-in kasi laging natutulog yung tao sa kulungan ng aso. Sa taon nga daw laging nakikipag-inuman tong garo. Para pag wala na silang pulutan, pupugutan yung pato. Lahat ng kwestiyo ng mga puwapunta. Yan na ba yung sining? Meron daw siyang farm, sarap kapiling. Yung mga baboy, pinapagiling. Yung mga kambing, pinagsisiping. Yung mga pato, pinagsisiping. So ikaw mismo
wala kang breathing. Kaya nang halata naman na gusto ko lang gamitin. Pero wala na akong peke kahit yung mga sinabi mo sa akin. Gusto mo nang bawiin. Gusto mo lang akong batasan. Bakit di na pa aminin? Parang star mo, kailangan ng haring araw para meron kang anihin. Tangina yan, nagigil na. Sabi niya kay Nikki, Shit, last nun. nanay mo igugaw, tatay mo igurot. Anong tawag sa lahi niyo? Igurot. Ayun, nag-public apology. Lumipat ng bahay, nagbalot, naghakot. Paano nang pinagtripan niya yung mga igurot, kinabukasan, takot na takot. Takot na takot. Baliwalain na lang daw sabi ng malalapit ng aport. Nakareceive kasi ng death threat, kala mo nagpuro ng malakihan na source. Sabi niya, maawa na kayo sa akin, bigyan ko na lang kayo ng kambing sa horse. Sinabi mo sila lang iparulot, tapos sa sobrang takot mo, natayin. Hindi ka siya shorts. Sabi niya, tangina niya pala maging sikat. Buti-buti kang nananaginip na hinahabol sa ng igurot na may sibat. Shoutouts. Yung mga igurot na alam mo may matindi na legacy. Palibasa, naiingit ka sa kanila kasi meron silang sariling identity. Pinagbantaan ka, ulo, nagpauting ka naman masyado. Halatang sapit yung gago. Umiyak ka na kagad, di ka pa nga nasusuntok sa mukha mo. Pinagbantaan daw ng mga nakabahag, nabahag ng buntot ng aso. Bars. Yan ang tunay na digawa-gawa na story. At yan ang bagay na di na madadaan sa story. Gawa-gawa na story daw. Pakinggan. Gawa-gawa na story daw. Yung mga binanggit ko kay Sinyo. Pero ang daming ebidensya. Kasama pa nga yung batasismo. Kwentong barbero. Daw yung mga sinabi ko sa video. Kasi para akong kahero. Kasi ang dami kong resibo. Yung kanta kong tulbok, binanatan. Wala akong balak manira ng reputasyon. Gusto ko lang magpaalam kasi ayoko lang hayaan. Yung mga sumusubaybay sa akin sa flipta para din na nila ako asahan. Tapos gusto nyo pang gatasan. Sinasama ko ng caber na to. Alam kong di sapat ang story kaso yun lang ang meron ako. Shit. Yun lang ang meron ako. Pumunta ako doon na may malinis na intensyon. Ang nakipag-ayos, masama na yun sa'yo. Bata, isa ka sa mga bumubulong na wag na akong pabalikin kasi masakapalan ko Tangina, kung totoo man may ganun, no, napaka-whack ng ganun, na parang, come on, bro. Mula kay Sir Francis Magalona, napakalawak ng hip-hop lahat tayo kasya. Diba? Why gatekeep? Why ba't kailangan sulsulan at hindi na pabalikin yan? Kami okay lang, kami nila Akata, nila Aklas. Ba't to si Apex? Talent yan, bro. Diamante yan eh. Hindi naman yan yung komedyante lang sa Diba? At saka, ang galing lang din ng sagutan ni Apex dito na hindi siya yung parang walang pinag-aralan. Wala rin siya, kung titignan, ino-open up niya yung mga issue pero hindi siya yung tumitira talaga ng rekta. Wala siyang sinisirang pangalan, wala na siyang binabanggit na kupal kasi yung ganito, kupal kasi. Maliban lang sa, yan, yung gandang topic niya, yung isa kayo sa sumusulsol. Palibata, isa ka sa mga bumubulong na akong pabalikin kasi masakapawan ko kayo. Damn! Kaya, pilipila akong dinibis kasi yung pitaka manipis. Sabang sila'y naiinis, ako inis. Ang pinaka-lyricist, hindi nila ako matiis. Oh, Enigma, di mo ba ako nanginis? Yeah! Galing. Layat pa lang to, hindi pa slandang. Ginawa ko lang tong warm up para sa tunay ko na gamba. Sobrang angas dahil ang tagal nang nawala ni Apex. Ang tagal nawala ni Apex, bro. Lagay lang natin. Galing, lakas, sting!
At kung friendly battle yon guys, wala na akong masasabing iba. Sobrang lakas ng friendly battle na yun. Friendly version nila. Sabihin na nating wala pang 50% nila. Kitang-kita yung ano yung nag-stand out talaga yung charisma, yung character, yung persona. Kumbaga, yung aura nandun kahit na yung sulat, mapapansin mo yun kung matagal ka na nakasubaybay. Pero mas meticuloso si Apex pagdating sa sa writing. Kaya kung may judging man 'yon para sa akin, Apex 'yon. Props kay Husky pero parang gumibap na siya sa round 3 and binigay na yung floor kay Apex. Masasabi ko naman overall, shoutout sa Pinasastig sa pagbibigay ng libreng serbisyo sa mga tao. Kumbaga, afford ng Pinasastig na magbigay ng libreng pay-per-view streaming. Hindi pay-per-view, stream. Live stream para sa mga event nila. And yung pag-deliver ng quality nila is solid din talaga. Top notch. Palakpakan natin yan. Ang masasabi ko lang naman sa atake ni Husky, okay siya. He did what he's supposed to, pero kulang. Para naman kay Apex ay nakakatuwa lang talaga na parang hindi man siya nakatodo, makikita mo talagang gigil na siyang ilabas. Kumbaga, ito yung tamang yung pagtik-tik kalawang. Alam nyo na yun. Kumbaga, sa dami na restriction at mga hindi pwede sabihin sa event na yan, nagawan niya pa rin ang paraan at na-address niya yung mga issue kasama yung mga init yan. Tinira si Shernan, tinira si alam mo yun, yung mga sulsol, yung mga bumubulong daw kay Enigma para di daw siya pabalikan nang hindi na muling bumabalandra kay Arik ng masamang At para sa akin, kung may maramdaman man yung mga tinira niya, yung mga tumira sa kanya, may maramdaman man sa mga tinira niya dito, ay feeling ko fair lang din yan kasi kumbaga sila may platform para magsalita, then si Apex wala. Kumbaga, pa lang to, silip pa lang to ng gigil ni Apex. Yun yung nakakatuwa. And feeling ko naman reasonable din na sumagot siya para mapagtanggol niya rin sarili niya, guys. Ang daming, yun, katulad nun, last event ni Husky at ni Shernan, binirada na naman si Apex na kahit tahimik na si Apex. And yun, ang gusto ko lang sana after nito, nakikita ko ay sana bumalik na si Apex at magkaroon siya ng, alam mo yun, kalaban na lalaki kausap na kung saan babalik siya nang hindi na kailangan ibanggitin yung flip top, hindi na kailangan banggitin na pinalayas siya, hindi na kailangan banggitin si ganto, si ganyan. Kasi kung titignan nyo talaga ang skill set ni Apex ay isa siyang A-class, nasa S-class nga siya kung tutuusin kasi nahihirapan lang din talaga maglabas ng todo yan si Apex dahil yun nga, bukod sa big name siya, alam nyo naman yung ina-address ko dito na pag big name nilalagay sa big stage at ang gagawin nila ay mag-cater sa big crowd. Pero kung titignan mo naman ang structure at saka yung discipline ni Apex sa pagsusulat, alam mong hindi niya pa nailalabas yung toto niya. Sana kung lalapag si Apex, ito na, andito ni ABL, pare ko. Hindi na natin papatagalin. Maraming salamat sa mga sumama sa akin. Wala akong masyadong mabigay na na comment dahil yun na rin yun na banggit na rin nila. So, kita-kits tayo sa susunod na episode ng This is Lance is a Rap.